Samantala, maraming binanggit si Pangulong Bongbong Marcos kahapon tungkol sa mga pinalawig na benepisyo mula sa PhilHealth. Talakayin natin ang mga yan kasama si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Magandang umaga po, Dr. Pargas. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Maris, at magandang umaga rin sa lahat ng ating tagapanood at taga-subaybay. Doc, una po sa lahat, yung mga benepisyong binanggit kahapon ng Pangulo, lahat po ba yun na-avail na ngayon? Yes po. Lahat po yan ay effective na. Actually, yung iba nagsimula ng 2024, yung iba po ay nagsimula ngayong 2025. Pero lahat po yan ay effective na. So halimbawa po no, sa heart surgery, magkano na po ang magiging coverage, pati na rin sa kidney transplant at pati sa cancer? Yung tatlo po na yun na tatlo sa pinakamahalaga. Kung halimbawa po, yung tinatawag natin na acute myocardial infarction or yung atake sa puso, heart attack. Meron po tayo ngayon 5 na benepisyo para dyan. Dati po, kung halimbawa ito ay hindi operahan pero yung medical na treatment, yun pong tinuturukan ng pampatunaw ng bara, dati po ang ating benepisyo dyan is around 13,000, ngayon po 130,000 na. Kung kinakailangan naman na maoperahan, yung pong tinatawag na angioplasty, okay. Dati po ang ating benepisyo dyan ay umaabot tayo ng around 15,000. Ngayon po ay umaabot na tayo ng 530,000 pesos. Wow. So kasama na rin po sa benepisyo niyan yung cardiac rehabilitation at saka po yung halimbawa nangangailangan ng ambulance or transport service, meron na rin pong benepisyo. Yun naman pong sa kidney transplant, dati po ang ating benepisyo dyan is around 600,000. Ngayon po, in-increase na natin to 800,000 up to 2.1 million pesos. Depende po kung ang ating ooperahan ay ang bata or ang matanda. In-expand na rin po natin yung donor po dito. Dati ang kino-cover lang natin is the living donor. Ngayon po, pati po yung mga deceased organ donor, covered na rin po natin sila. At ang maganda po sa ating bagong kidney transplant benefit package, meron na rin po tayo ngayong bago na post-kidney transplant medicines and laboratories. Kasi alam po natin, kapag na-transplant, iinom po sila buong buhay nila ng anti-rejection medicines, immunosuppressants, at meron po halos buwan-buwan na laboratorio. At yan po ay kino-cover na rin natin sa initial year. Initial year po, inaabot tayo ng mga around 800,000 and the succeeding year, 600,000. Tuloy-tuloy po yon habang buhay na maibibigay sa ating mga nag-kidney transplant patient. At sa cancer, Doc? At sa cancer po, katulad halimbawa po, nung ating breast cancer, dati po ang ating benepisyo dyan under Z-Benefit Package is 100,000 pesos. Ngayon po ay umaabot na siya ng around 1.4 million pesos. Tapos meron po tayo na nabanggit din ito ng ating Pangulo, meron po tayong soon na ilulunsad. Ito po yung cancer screening test sa 6 na cancer na makukuha na libre doon sa ating mga primary care clinics or tinatawag natin ngayon na Yakap Care or Yakap Clinic. Alright. So lahat na ba ng klase ng cancer, Doc, covered? Actually, lahat po ng cancer natin ay covered. Dalawa nga lamang yung pamamaraan ng pagbabayad natin. Una is yung case rates na kung saan ang pamamaraan ng pagbabayad natin is depende sa serbisyo na ibinibigay. Meron dahil namang pangalawa yung Z-Benefit Package na kung saan kabuuan ng treatment po ang kasama dito. Kaya malaki po ito, katulad halimbawa sa breast cancer. Kaya po siya umabot ng 1.4 million is kasama na po yung una, diagnosis, yung operasyon, kasama na rin po yung kabuuan ng chemotherapy, isang buong pakete po yun. Doon naman sa case rate, hiwa-hiwalay yung pagbabayad natin sa operasyon, halimbawa sa mastectomy, hiwalay yung bayad para sa chemotherapy, hiwalay yung bayad para sa diagnostic. Doc, madagdag ko lang yung sa bypass kasi kanina nabanggit niyo yung sa angioplasty, pati ba bypass meron din at lalaki rin? Yes, covered po natin ang bypass at in-increase din natin siya sa halos mahigit na 500,000 pesos. Meron na din po tayo ngayong coverage para po dun sa valvular repair or kung yung halimbawa
yung valvula or valve ng ating mga puso ay may problema, meron na rin po tayong coverage for that. Doc, binanggit din po ng Pangulo yung zero balance billing sa ospital basta't sa DOH hospitals. Ano-ano po ba yung mga ospital na ito at nasaan po sila? Ang halos lahat po ng DOH retained hospitals is around 84 nationwide. At Okay. lahat po yan ay accredited ng PhilHealth at kung saan nga po pwedeng makuha yung tinatawag natin na no balance billing Okay. or zero balance billing kung ang mga pasyente would opt to be admitted in a basic or ward accommodation. Actually, Maris, ngayon, ang ipinapatupad natin ay yung nasusulat sa Universal Healthcare Law, yung no co-payment or no balance billing Okay. as long as you opt to be admitted in a ward or basic accommodation in government and even in private facilities. Kasi sa private facilities, allowed sila ng around 10% ng kanilang beds to be ward or basic accommodation. Yun, okay. So dapat no co-payment din po sila lahat yon. So hindi lang actually sa DOH retained hospitals but in all government hospitals also. Doc, sakop na rin daw ng PhilHealth ang rehabilitasyon at therapy ng persons with disability. Para po ba ito sa lahat ng klase na ng disability o physical lang? O kasama rin po ba yung therapy para sa mga batang may special needs gaya ng mga halimbawa speech therapy, social skills therapy, etc.? Opo, actually yun pong ating benefit package for children with disabilities. Matagal na po tayong meron yan. Kasama po dyan, of course, ang physical disability, speech, mobility, speech and occupational disability, pati po mobility and hearing disability kasama rin po. Pero ngayon, meron din tayong bago. Ito po is the outpatient rehabilitation package at ito po ay para sa lahat. Hindi lang po ito para sa mga may disabled, kundi para din po doon sa mga nangangailangan ng rehabilitasyon na katulad po ng occupational therapy, physical therapy, speech therapy. Lahat po yan ay kasama at ngayon po, meron na rin tayong coverage para sa ating mga persons with disabilities, yun pong mga assistive devices, katulad po ng wheelchair, crutches, canes, and walkers. Doc, mabilis na mabilis lang. Paano niyo matitiyak na masusunod lahat ng utos ng Pangulo? At syempre yung mapapabilis din yung pagbabayad sa mga ospital kasi yun yung nirereklamo minsan, hindi agad-agad daw nababayaran sa mga ospital. Well, ngayon, Marie, siguro kung makikita po ninyo sa datos, we are able to pay double than the last year. Okay. At ngayon po, mas mabilis tayo nakakapagbayad. We have around 23 days turnaround payment for all facilities. At ang una talaga po ditong solusyon is una yung atin pong mga ginagawang proseso sa digitalization. Alright. At pangalawa po is our streamlining of the processes. And we make sure also na tayo po ay robust ang ating financial status and situation para po talagang makapagbayad tayo sa ating mga ospital. Alright, napakagandang balita po niyan para sa lahat ng mga pasyente at mga kamag-anak po nila. Maraming salamat po. PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Fargas sa inyo pong panahon at sa impormasyon binigay. Thank you. Thank you and good morning. Good morning po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.